Hey mga people, magandang araw, magandang weekend sa ating lahat. So, gawa ako ng vlog. Kung bakit matagal akong hindi nakapag-vlog ulit or nakapag-video ulit. Last upload ko ata is November pa. Kung saan-saan ako napunta pero hindi ako nakapag-vlog talaga. Parang nawala yung consistency ko sa vlogging that time. So, ang mga dahilan is, una, masama yung pakiramdam ko. Pangalawa, after namin mag-Australia, kasi nag-vlog pa ako, nag-Australia kami, di ba? Pero nung pagbalik namin kasi, kasama na namin yung tatay ni D. Ayaw ko naman na, kasi nandito siya palagi sa sala nakatambay. So parang, nahihiya pa ako mag-vlog ba na andyan siya kasi nakatingin yun sa akin minsan. Baka sabihin niya ano pong pinaggagawa nito, nagsalitang mag-isa. Parang ano lang, hindi lang ako sanay na may tao dito except kay D. Tapos alam mo yung parang nakikinig ko ng mga pinaggagawa mo, pinagsasabi, mga ganon. So yun, 1 week din yun siya dito. So hindi talaga ako nag-vlog. Ano lang yun, parang reels lang yung ginawa ko. Tapos pangatlo, umuwi kami ng Pilipinas. Tapos doon kami nagpunta muna sa Zamboanga kung saan naka-base yung office kung saan ako nag-work. So 10 years anniversary ng company. So napunta kami doon ni D. And nahihiya din ako mag-vlog doon. Tsaka nasa work din ako. I mean, nagtrabaho ako sa office every day. Simula dumating kami, if I'm not wrong. Parang first day at a half lang. But something, nagtrabaho pa rin ako for a week. So, ayoko rin mag-vlog doon kasi malalaman ng mga kasamaan ko na nag-vlog ako. Ayoko na tinutukso ako or whatever. Basta. So, yun, hindi ako nakapag-vlog. 1 week din yun. Hanggang sa umuwi ako sa amin. Tinamad na. Parang mas gusto ko na lang i-enjoy na makasama sila. Tsaka chismis sila ba, hindi yung puro ano na lang, vlog tapos mag-i-edit, ganun. So, wala, parang sabi ko, wag na lang, hindi muna ako mag-vlog, saka na lang pagbalik ko ng Dubai. Kasi pag dito kasi, wala akong magawa. Kasi kaming dalawa lang, hindi tsaka ni Java. So, yun, pinanindigan ko. Hindi na ako nag-vlog kahit ang daming topic sana na pwedeng i-vlog nung Pasko, nung New Year, yung mga random na luto-luto namin, kain, mga ganun. Hindi. So, hopefully siguro, next week ko, continue ko na talaga yung pag-vlog ko kasi, yun, sayang din yung opportunity. Pero yun nga, um, masama yung pakiramdam ko since, actually, actually, ano, meron ng pangalan nito, meron ng kapatid si Tricoy. So, yun yung dahilan kung bakit, isa yun sa hadlang kung bakit hindi ako nakapag-vlog kasi, naalala nyo nung vlog ko na gym pa ako. I mean, yung my personal trainer kami, di. Grabe pa yung buhat-buhat ko noon ng mga dumbbells. At saka ano pa yung pinaggawa ng trainer sa amin for a month din yun. Tapos, bandang huli, juntis na pala ako noon. Hindi ko lang alam, nalaman ko lang after mga 3 days. Kasi, na-delay ako, di man naman ako ganun. Yung, I mean, yung ano ko ba, yung menstruation ko is hindi naman siya nadidelay talaga, as in ano siya, regular yung cycle. So nangyari, na-delay ako. So parang nagtaka ako. Parang iba, natuwa. Tapos inantay ko, delay pa rin. So yun, nag-test ako. Yun nga. So wala, yun yung dahilan. Tapos super saya kasi yun nga, after 10 years, paano na lang, good luck na lang talaga. So after 10 years, yun, may kapatid na yung anak ko. At saka yung anak na rin ni D. So, bali tatlo na sila. O, di ba? Instant lucky ng family. Yung tatlo agad. So, yun. So, yun yung pasensya na kasi hindi ko alam kung paano sabihin. Hindi naman tayo yung vlogger talaga na ano yung pinag-iisip pa yung mga sasabihin, mga script. Ano to, ura-urada. So, yun. So, super saya kasi may additional blessing sa family. And, at the moment, ano na ako, mag 5 months na, 5 buwan. So kasi ano na ako ngayon 22 weeks. So mag 23 weeks na ako next Thursday. So yun, so that, ano na yan, parang pa 6 months na siya. So yun, pero hindi pa namin alam kung ano yung gender. Hindi pa namin alam. Sa akin naman is okay lang kahit
lalaki or babae, goods lang sa akin, basta healthy. Ganun, kasi alam mo na, matanda na tayo. Malapit na tayo mag-40. So, alam mo yung mga ganyang edad, medyo na yan, masilan sa mga pagbubuntis or whatever. So, yeah, thanks God, kasi yun nga my blessing. And then, ano pa ba? Bago pala kami nag-flight, pa Dubai ulit, nagpunta kami ng Cebu kasi nga magpa-gender, sana kami scan. Kaya lang, nung pag-check ng doktor is naka-breach yung posisyon ng bata. So, breach yung suhi ba? Suhi ba sa Bisaya? Hindi ko alam po ano yung sa Tagalog. Basta, yung paa ba niya nasa baba, yung ulo nasa taas. Yung ganun. So, natakpan yung niya, yung gender niya, hindi makita ni doc. So, sabi ni doktor, antayin nyo na lang mga after 2 weeks. Tapos, sa Dubai na lang kayo magpa-scan ulit. So, supposedly, yesterday, Saturday, kami may appointment sa doktor dito for scan. Tapos, bigla nilang kinancel yung appointment kasi daw may training or seminar ata yung doktor. So, ni-move nila ng Monday. So, bukas. So, since may work ako, buti na lang meron silang schedule ng hanggang 8:30 ata yung clinic mag-open. So, nagpa-schedule kami ni D ng 7:00. So, hopefully, bukas malalaman na natin kung ano yung gender ni bata-batuta. So, yun. So, bali, ang dami na naming napuntahan, no? From Australia. Tapos, nakapag-vlog pa ako noon, Australia. Pero yun na nga, parang minsan-minsan lang din, parang hindi rin everyday. Kasi yun nga, may morning sickness pa ako sa mga time na yun. Tapos, grabe yung biyahe sa Australia by road. Take 4 hours. 1 hours to 1 hour, 2 hours. Ganon yung kalayo yung mga binabiyahe namin doon. So, mo yung may morning sickness ka tapos biyahe. So, wala ka talagang gana mag-vlog, ganon. Tapos, pagka galing Australia, nagpunta kami ng Singapore, nakapag-vlog pa ako noon. Tapos, nung pauwi kami ng Dubai, yun yung last na vlog ko. Kalimutan ko na yung date. Tapos, after noon, wala na. Then, nagstay kami ng 1 week dito after namin pagkabalik ng Dubai, nagstay kami ng 1 week. Ay, not pala 1 week, 2 weeks, kasama yung daddy ni D. Tapos after nun, nag-flight yung daddy niya. Kinabukasan naman ata, or kinagabihan, kami naman nag-flight ng Pilipinas. At yun nga, sa Zamboanga kami napunta una. Kasi yun mag-attend ng anniversary ng company. So, bali mga 1 week kami doon. Tapos after ng Zamboanga, umuwi ako ng Bohol, kami ni D. Si D, 1 week lang ata siya doon that time. Tapos, nag-flight siya ulit sa Dubai kasi may kailangan siyang may show siya sa Saudi. So, umuwi siya ng Dubai. Tapos, nag-Saudi. Tapos, bumalik siya ng Philippines is after, 3 weeks ata. After 3 weeks. Bumalik siya, 26 ng December. So, doon siya ng New Year. And, first week of January, bumalik na kami sa Dubai. So, yun, doon ako nag-Pasko. Naabutan ko pa yung birthday ng nanay ko kasi nung dumating kami ng Bohol, yun yung birthday din ng nanay ko. So, gabi yun. So, naabutan ko pa silang nag-video, okay, at nagkainan. So, meron natira na kikain na din ako. And then, doon ako Pasko, ang saya-saya. Tapos, New Year, ang saya-saya din. Tapos, yun, alam mo yun, yung feeling na kasama mo yung mga pamangkin mo, mga anak ng pamangkin mo, nanay, tatay mo, anak mo, lahat ng family. Kahit, lang, kahit simpleng handaan lang, pero andun yung hindi ba tahimik yung bahay, yung masaya ba? So, yun, kaya grateful talaga ako this year na nakauwi na naman kami ni D. So, talaga yan. Salamat talaga kay D kasi kung hindi talaga sa kanya, di talaga ako makauwi twice a year kasi honestly, siya naman talaga yung nagpo-provide sa akin ng pamasahe kasi pag ako, wala maasahan sa akin, magkano lang man yung sahod natin, no? So, yun. Tapos, ngayon, nandito na kami sa Dubai ulit. Magwa 1 month na kami dito. So, goods naman lahat. Wala na akong morning sickness. Malakas na ako kumain. Pero sana naman, hindi naman to the point na tataba-taba tayo, no? Na grabe yung pagkataba. So far, of course, umangat yung timbang natin. Pero, goods lang. Ang importante is, masaya si bata-batuta. Diyan, kasi kain lamon ng lamon. So, hindi ko alam guys kung naiintindihan nyo yung parang explanation ko kung bakit bigla akong nawala sa vlogging. Pero basta yun na yun. Kayo lang bahala umintindi. Basta yun na yun. Masasama rin nun. Pinaka main reason is kasi yun nga, nabuntis ako. And
hindi ko yan ipagpapalit sa vlog yung stress ng ano pag edit tapos ano mo yung tawag nito, yung health mo ba, parang i-sacrifice mo pa dahil lang sa vlog na yan. So kahininto ko, pero ngayon since okay na tayo, so yan, balik tayo ulit. So kaya welcome back si Inday mga people. So yun lang man ata, at least nasabi ko na in a not sequential or magulo magulo na way yung reason kung bakit bigla akong nawala sa Team Guadalupe vlog. I mean, wala na tayong update. So yun lang guys, and thank you so much, and sana manood pa rin kayo palagi sa aking minsan walang kwentang vlog, minsan meron naman. And goodbye, God bless, ingat kayo palagi, bye bye.